Ava Mendez ni-reveal na touchy daw si Jack Roberto paglasing. May ginagawa si Jack sa akin. Yung parang hug lang ng kaibigan, like behind. Nagiging touchy na siya. Red flag naman yung nagiging touchy kapag lasing, tapos may pa-backhug pa. Kiss to, lalo babae. Sa mga nagtatanong ho ng update sa amin ni Barbie, kaya ho kami nawala ng update sa isa't isa kasi hindi ko alam kung may nasabi ba ako. Gumano si Jack, tapos naamoy ako, tapos parang hinahalikan. So ako yung nakitang malapit. So yun yung nangyari. And I'm pretty sure na ikaw na talaga. So ito tanong natin kay Miss Ava Mendez, papatol ka ba sa taong may jowa? Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another sensational topic patungkol sa tea na inispill ni Ava Mendez about Jack Roberto. Lumalabas ba talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag lasing? O isa namang edited video ang lumalabas para sirain ang natitirang matibay na relasyon sa showbiz industry? Meron pa bang hahabol na hiwalayan bago matapos ang 2023? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakakilala, John Romel Osuna Roberto, or professionally known as Jack Roberto, is a Filipino actor and model. Siya ang boyfriend ng isang GMA actress na si Barbie Forteza since 2017, wherein tinatawag sila as Jack B. Now, earlier this year, nakilala si Jack sa GRU, or Jack Roberto University, the National Anti-Silos University. Nagawa-gawa ng mga netizen dahil si Barbie ay nala-love team sa aktor na si David Licauco. Ano nga yung sinasabi ko? I'd give my Sa kabilang banda, si Ava Mendez naman ay isang model, vlogger, a Viva Max sex siren, is the founder of Radiant Truths Manila, isang beauty cosmetic and personal brand. Ilan naman sa mga pelikula na nakasama si Ava ay Ang Dome, The Escort Wife, at Purification. Now, let's go back to the issue. Last Tuesday, December 26, nagkaroon ng interview si Ava sa isang TikToker na si Madam LQ, or Madam Lamon Queen. To give a context, before this, meron kasing mga kumalat na pictures together with Jack Roberto at Ava Mendez sa isang party. Going back sa interview ni Ava, ang story behind the pictures and videos na kumalat. Sabi niya, May common friend kami ni Jack. So, yung common friend namin na yun is birthday niya. Inimbitahan kami, lahat ng family and friends nandun. Kami ng dalawa ni Jack, na kaibigan niyang artista noon, during that time. Nag-explain din siya kung bakit sila magkatabi ni Jack that time. May mga gusto magpa-picture sa amin dalawa noon ni Jack. So, bawat table, pinupuntahan namin at magkatabi kami ni Jack. Okay. So, kung makikita nyo, may kumakalat na picture na magkatabi kami dalawa, pero yung mga kasama namin, mga nakakrap. At nung nag-iinuman na sila, sinasabihan na raw si Jack na alalay na sa pag-inom dahil Si Jack, sinasabihan na nila. Ano lang, alalay lang. Nagiging touchy na siya. Touchy na siya. now, hindi lang naman daw sa kanya naging touchy. Dahil sa iba, ganun din. Ilang naman sa akin. Sa Oo. lahat. Kung mga nakakita kasi, binibigyan na nila ng parang mali siya na, ay, touchy to, baka mamaya, diba ganyan. However, nang tumagal-tagal na sa inuman, naging aggressive daw si Jack. Tumatagal-tagal na, napapasarap na, halos maubos na namin isang box ng single malt na ininom namin. Doon na siya na parang naging aggressive. Bukod dito, meron din daw nakita sa kanila na hinahag daw siya ni Jack patalikod. May nakikita na fan na binigyan kami ng mali siya na niyayakap ako ni Jack. Tapos si Jack, syempre, di ba, nahihilo na. Gumanon si Jack, tapos naamoy ako, tapos parang hinahalikan, which is parang wala naman na ganun scenario na nangyari.
Sinagot din daw ni Ava ang mga sabi-sabi na pumunta daw si Jack sa room niya that night. Lahat kami kinuhanan ng kwarto. Okay. Sa isang kwarto, kasama ko yung mga kapatid ko, yung driver ko. Sa isang kwarto, yung driver niya at saka siya. Nagkasya kami dun sa 2 bed. Si Jack ang umalis sa kwarto kasi pumunta na siya dun sa kwarto niya. Okay. Ngayon, sinabi sa akin ng mga kapatid ko na bumalik daw ulit si Jack kasi gusto pang mag-inuman. Pero wala na nga, tapos na lahat. Kasi wala na rin iinumin, ubus na yung anak eh. Tinatanong din siya ni Madam LQ. Yes, papatol ka ba sa taong may jowa? Hindi. Bakit? Hindi ko rin gusto eh. Sa dulo ng video, nagbigay din daw si Ava ng message sa mga bashers niya na gumagawa umano ng mga kwento at mga issue. Sa industry ko, magulo talaga. Kung ano yung makita nyong picture na gagawa ng story, which is naiintindihan ko yun. Pero behind that, hindi nyo alam kung ano talaga yung real story nun. Dahil dito, inulan ito ng iba't ibang mga comments mula sa mga netizens. Gaya na lamang ni, hindi pa din ako agree sa mga ginagawa ni Jack. Kahit lasing o ano pa, kahit na best friend ka niya. Saka dapat may limit. This is my opinion. Nakakaloka yung touchy pag lasing? Naku, kung boyfriend ka na, upakan ko agad yan. Red flag naman yung nagiging touchy kapag lasing, tapos may pabakhag pa, close friends or hindi. Kiss to, lalo babae. sa ngayon wala namang recent update o statement si Jack Roberto regarding sa issue. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, we shouldn't judge someone without knowing their side of the story. Based sa mga videos, galing pa lang sa isang tao ang statement. Then, some cut clips or edited videos ang nagre-resurface online. And it's not enough to put a conclusion to what really happened. Remember, lagi ko tong sinasabi sa inyo, never judge someone without knowing the whole story. You may think that you understand, but you don't. Number 2, responsibility doesn't vanish with intoxication. Now, let's say that he was just drunk at that time. But remember na hindi porket lasing ay absuelto na sa mga actions at sa mga responsibilidad. And this could happen in your life. I hope that you are mature enough to take accountability. Remember that being drunk is never an excuse, it is a choice. Number 3, no one should make you feel uncomfortable without your consent. Truth be told, kahit gaano ka pa mag-ingat, darating sa point that someone will not respect your personal space, but never feel guilty for setting boundaries and looking out for your own well-being. Kasi ikaw lang ang gagawa niyan para sa'yo at responsibilidad mo din yon sa sarili mo. Remember that your body is your own and you have the right to decide who can touch it. Real talk. Lalabas at lalabas din naman ang totoo, masakit man o hindi. Truth has its own way for revealing itself. I know that this 2023, sobrang daming relasyon na ang akala nating hindi mabubuwag, but they still do. However, hindi naman ito controlled ng kahit na sino man sa atin. I just hope that we do not push those remaining relationships to end dahil nag-end na yung mga idols mo. Remember that wishing ill upon others won't bring any good to your own life. Don't worry, choices have consequences no matter how small it is. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect.